Ang Los Angeles Lakers ay muling nasa gitna ng matitinding usapin ngayong offseason. Habang patuloy na pinapuna ang kanilang kakulangan sa frontcourt at depensa sa paint, naglalabas na ng mga plano ang Lakers front office upang masolusyonan ito sa darating na NBA draft at posibleng mga trade. Ayon sa ulat ng ESPN, si Rocco Zikarsky ng Australia ang pangunahing target ng Lakers sa second round ng draft. Si Zikarsky ay isang 7'3" center na may kakaibang kombinasyon ng taas, wingspan, at mobility, isang bihirang package para sa isang big man. Malaki ang potensyal ng batang ito bilang rim protector at future anchor sa depensa ng Lakers. Nakikita siya bilang modernong center na maaaring i-develop sa sistema ng team. Subalit, hindi tiyak kung maaabot ng Lakers ang posisyon para makuha si Zikarsky, kaya naman naghanda na rin sila ng 4 na alternatibong prospects kung sakaling hindi umabot sa kanila ang Australian big man. Ang 4 na ito ay sina Johan Grunlow, Joan Berenger, Michael Rozek, at Noah Eseng, lahat ay potential second-round picks na pwedeng ma-develop bilang quality backup bigs o future contributors. Si Johan Grunlow ay kilala sa Germany bilang isang matalinong shot blocker na may solid fundamentals at court awareness. Samantala, si Joan Berenger naman ay isang athletic center mula Spain na may likas na galing sa transition game at potential sa pick-and-roll offense. Si Michael Rozek mula Croatia ay isang stretch big na may kakayahang tumira mula sa labas at magbigay ng spacing, habang si Noah Eseng ay isang raw talent na may malakas na katawan at agresibong laro sa ilalim. Ang direksyong ito ng Lakers ay malinaw, kailangan nilang magdagdag ng presence sa loob, lalo na kung aalis na nga si Jackson Hayes o kung hindi na nila maasahan ang consistency ng kanilang current frontcourt rotation. Ngunit habang abala sila sa draft scouting, isang mas kontrobersyal na balita ang lumabas mula sa Lakers Nation na tila mas ikinabigla ng marami. Ayon sa source na ito, sinubukan umano ni Rob Pelinka na makipag-ugnayan sa Toronto Raptors para sa isang posibleng trade na magdadala kay Jakob Poeltl sa Los Angeles. Kapalit, walang iba kundi si Austin Reaves. Kung totoo ang ulat na ito, napakabigat na trade-off ito para sa Lakers. Si Jakob Poeltl ay isang tradisyonal na center na kilala sa kanyang solidong depensa, rebounding, at smart positioning. Pero ang isakripisyo si Austin Reaves, isang batang star na naging mahalagang bahagi ng identity ng Lakers sa mga nakaraang season, ay siguradong magdudulot ng matinding reaksyon mula sa fans at analysts. Si Reaves ay hindi lang scorer, kundi playmaker at clutch performer. Isa siya sa mga consistent na nag-deliver kahit sa ilalim ng pressure, at mahal na mahal siya ng Lakers fanbase. Maaaring ipaliwanag ng front office na kailangan nilang ayusin ang defensive hole sa loob, at si Poeltl ang sagot dito. Pero sa kabuuan, lumalabas na tila desperado na ang Lakers management na makahanap ng solusyon, anumang kapalit. Ang tanong, ito ba ay matalinong hakbang para sa long-term success? O isa na namang impulsive na desisyon na mauuwi lang sa parehong resulta, ang maagang pag-exit sa playoffs? Ang mga galaw na ito ay nagpapakita ng direksyon ng Lakers ngayong offseason, rebounding, rim protection, at interior toughness ang focus. Ngunit sa bawat galaw, kailangang timbangin ang kapalit. Ang tanong ngayon, handa ba ang Lakers na i-trade ang isa sa pinakamaaasahan at minamahal na player sa kanilang roster para sa isang role player na center? At kung hindi nila makuha si Zikarsky, makakaasa ba tayo na ang alternatibong picks ay magiging sapat para punan ng buta sa ilalim? Kayo Lakers fans, ano sa tingin ninyo? Suportado nyo ba ang ideya ng pagkuha kay Jakob Poeltl kapalit ni Austin Reaves? At kung hindi available si Rocco Zikarsky sa draft, sino sa 4 na backup centers ang mas gusto ninyong kunin ng team? Malinaw na papunta na sa matinding decision-making ang front office, at habang papalapit ang NBA draft at free agency, isang bagay ang sigurado, kailangan na nilang makagawa ng tamang desisyon, ngayon na. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.